Okay, magandang araw mga ka-MSB. So ngayon, mayroon pa tayong balita mga kaibigan, mga kabayan, no? Sinabi po ni Dr. Bato kung saan ay si Pastor Apollo C. Kibuloy ay mananalo sa darating na election ngayong 2025. Kung saan, kung wala pong mangyaring dayaan. Dahil po sa authenticity ni Pastor Apollo C. Kibuloy at sa may resibo na pagpamumuno sa kanyang uh, organization, which is yung KOGC, mga kaibigan. So, panoorin natin at pakinggan po natin yung mga ni Dr. Bato, kung saan hindi lahat ng survey nangyayari na makikita natin dyan ay totoo, dahil marami na pong mga nagdaang mga survey kung saan lahat naman nangunguna ay hindi naman talaga sila nanalo. Tulad kay Donald Trump, talagang nakaraang poll survey ay dapat manalo si Kamala. Pero ang nangyari, ang nanalo pa rin si Donald Trump. At marami pa po yung mga example. So pakinggan natin si Dr. Bato. Alam mo yung mga survey na yan, bagamat na kiniklaim nila no, na statistically, tinetest nila yan, yung mga respondent is representative of the population, di ba? May mga ganyan linyaan yan. Tandaan natin ang survey is a snapshot in time. Baga hindi yan garantiya na kung ano yung sinabi ng survey, yun ang mananalo. Bigyan ko ng halimbawa. Noong 2016, election sa Estados Unidos, halos lahat ng polling firms ang prediction nila si Hillary Clinton ang mananalo at hindi lang yon, malaki ang margin ng pagkapanalo. Anong nangyari ng 2016 election? Nanalo si Donald Trump. Ganon din uli nitong nagdaang election sa Estados Unidos. Sinasabi ng mga pollster, matatalo si Donald Trump at ang mananalo si Kamala Harris, and again, they were proven wrong. Di ba? Noong 2016 naman sa Pilipinas, FPRRD came out of nowhere. Di ba? Bigla na lang nangyari yan. Nitong 2022 election, hindi ba si Senator Robin Padilla, hindi nga siya ang number 1 sa mga survey, Admar, di ba? Yes, alam natin yan dahil pasok si Senator Robin Padilla sa mga survey, pero hindi yan number 1 sa survey. Pero after na nagkaroon ng one-on-one interview with Pastor Apollo C. Kibuloy, si Robin Padilla, after nun, ay nag-number 1 sa survey. So yun, pagkatapos ng eleksyon, naging number 1 senador si Senator Robin Padilla. So magitan po ng ginawang exclusive interview ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Kaya ito, tama po itong sinasabi ni Dr. Bato, mga kababayan. Pero nung actual election, nag-number 1 si Senator Robin. So kumbaga, itong mga survey na ito, bagamat we can interpret them as mind conditioning, to condition voters na ito na yung mga Magic 12 na lalabas, ito na yung mga mayroon tayong lengguwahe sa politika, Admar, na winnable, ito yung mga winnable candidates. But keep in mind that these surveys are mere snapshots in time. Hindi yan garantiya na sila yung mananalo, at tandaan natin na kung tayo mamimili ng mga iboboto natin, hindi natin dapat ito iayon kung ano sinasabi ng survey. Dapat iayon natin ito so kung ano talaga yung sinasabi at sinasalob ng ating puso, based sa ating understanding ng mga issue. Kaya nga, itong mga survey na ito, hindi sila, kumbaga nandyan sila, pero hindi natin sila dapat na gawing gabay kung sinong iboboto natin. Dahil nga at the end of the day, it all boils down to kung ano yung appreciation natin sa mga issue ng eleksyon. Bilang panghuli na lang, kasi naalala ko yung sinabi ni Pastor Apollo C. Kibuloy dun sa proclamation rally na siya ay hindi politiko. Do papasok siya sa mundo ng politika, magulo at maruming mundo ng politika. Hindi siya politiko, kundi leader. Kayo po ba ay sang-ayon dito at meron ba kayong nakikitang kaibahan ng isang politiko sa isang tunay na leader? Alam mo, Admar, yung mga tumatakbo sa ating bansa, sa national positions na mga non-politicians, yung kanilang authenticity, Admar, that helps them win.
Kaya nga to si Pastor Kibuloy, no? Bagamat nakita natin doon sa nakaraang survey, wala siya doon sa Magic 12. Pero sa nakikita ko dito, based doon sa social media, no? Based sa mga nakita nating resulta ng mga nagdaang eleksyon, based sa mga profile ng mga kandidato, Pastor Apollo Kibuloy has a very, very, very good chance na siya'y mananalo papasok sa Magic 12 na yan. Ano? Kasi yung tinatawag nating authenticity, mahalaga yan sa mga botante. Gusto ng mga botante na yung kanilang iboboto ay totoo, no? Authentic, makatotohanan, no? At alam yung kanilang mga sentimiento. Nakikita natin kasi dito, Admar, si Pastor Kibuloy kasi, no? Kung titignan mo yung kasaysayan, Admar, ng KOJC, nagsimula ang KOJC sa halos wala, di ba, Admar? Kumbaga nagsimula siya halos wala. And then napalago ni Pastor yan. Kumbaga, kung i-relate natin dun sa mga, dun sinasabi ni Marcos Jr. na utusan lang na bumili ng suka, I have a feeling Pastor might actually have experience going to a sari-sari store to buy suka for his family. Kumbaga, naranasan niya yan kasi nga, Pastor started from the bottom, going up. No? Kumbaga, nakaka-relate talaga siya sa totoong tao because he actually experienced what ordinary people experience. Hindi ba? So, kumbaga, that helps him with this, kumbaga, yung authenticity niya as a person. No? Wag na nating i-disregard na natin, Admar, na siya ay leader, no? Siya isang religious leader. Let's look at him as a person, as an authentic human being. At that will help him actually win the election at Bacto. So, palagay ko, no, assuming na magiging malinis ang ating eleksyon, Pastor Kibuloy has a very, very good chance of making it. Alam mo yung mga survey na yan. So, ayun mga kababayan, no? Kung malinis talaga yung election ngayong 2025, talagang pasok si Pastor Apollo C. Kibuloy. Ayon po yan sa kay Dr. Michael Bato na political ekonomista, kung saan nakikita niya talaga at nasubaybayan niya yung buhay ni Pastor. Kung saan totoo naman po talaga ang buhay ni Pastor ay nagsimula talaga siya sa walang-wala at na kanyang napalago ang kanyang organisasyon. Walang iba ang KOJC, mga kaibigan, mga kababayan, na kung saan ay lumaganap ito sa buong mundo po, mga kababayan, na walang korupsyon at marami na po siyang natulungan mula sa mga bata, sa mga mayroon siyang Children's Joy Foundation, marami po siyang pinapaaral at marami po siyang kinupkop at marami rin siyang mga scholars na pinapaaral sa kanyang sariling eskwelahan. Walang iba kundi ang Jose Maria College, mga kababayan, no? So nakikita natin yan dahil sa mga kung makapagbisita po kayo sa website po ni Pastor Apollo C. Kibuloy, doon yung makikita na talagang si Pastor Apollo C. Kibuloy ay mayroon ng resibo sa kanyang mga ginagawa. Kung saan ito po ay tumakbo siya bilang senador, ito po ay para lamang na dahil ginulo yung buhay niya, papasok po siya as senador para ipakita sa lahat sa bansang Pilipinas kung ano at anong totoong leader ng bansang Pilipinas. Dahil number 1 po si Pastor Apollo C. Kibuloy, naging spiritual advisor ni Tatay Digong at number 1 din po siyang sumuporta, lumaban po sa lahat ng mga makakaliwang grupo. So, huwag niyo po kalimutan i-like at i-subscribe ang video ito, guys, para sa ating mga susunod na video. Salamat po sa inyong panonood. God bless po.